Tayo pong lahat muna ay manalangin po and let's welcome the very presence of God in our midst. Tayo po ay yumuko at manalangin and let's continue to prepare our hearts and our spirit sa oras po na ito. Lord, once again, we praise you and we give you glory. At hinihiling po namin, no, Diyos, sa hapong ito, una po sa lahat ay ipagkaloob mo ang siyang malinis na puso. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan, anumang kahinaang gumapi po sa amin. Hayaan po ninyo, Panginoong Hesus, ang iyong banal na dugo, ang siyang muling maglinis po sa bawat isa po sa amin. Hinihiling po namin, Lord, through the power and through the anointing of your Holy Spirit, Lord, speak powerfully in our midst, Lord, at tulungan mo na ang bawat isa ay alisin ng anumang pagdududa, pag-aalinlangan, pag-aagam-agam. All of the fears, Lord, we rebuke and we cast them out in the mighty name of Jesus. And we speak healing, Lord. We speak revival, Lord. We speak blessing, Lord. We speak miracle, Lord. And we speak breakthrough, Lord, this afternoon. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord, for your blessing, Lord. We thank you, Lord, for your spirit and for your power, Lord, na ipagkakaloob po ninyo. Help us, Lord, to receive every promises, Lord, na ibinigay mo po sa hapong ito. Ang lahat ng nakahanda sa hapong ito, hayaan po ninyo matanggap nila, Lord. Whatever they've been praying, Lord, whatever they've been desiring, Lord, whatever they've been aspiring, Lord, according to your will, let it be done unto them, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus, and let the people who are ready shout, Amen, Amen, and Amen. Praise the name of Jesus. Everybody shout, I am ready. I am ready. Tingnan, yung totoong ready, makikita mo, handa talaga yan. Pagka yan medyo lalamya-lamya, wala po yung paghahanda pa. Hindi pa ready yan. Kaya tanongin niyo ulit sa mga katabi niyo, are you ready? Yes, dapat ready po tayo. Praise God. Okay, so let's remain standing as we read the word of the Lord in the book of Joshua, chapter 23, verse 14 and verse 15. Joshua chapter 23, verse 14 and verse 15. And I would like to read this in a New Life Version, na translation po. Joshua chapter 23, verse 14 and 15. See, today I am going to the way of all the earth, knowing in all your hearts and in all your soul that not one of all the good promises the Lord your God made to you has been broken. All. Pag sinabing all, ano ibig sabihin nun? Is that 50%? 70%? Ha? 80%? 95% ba yan? Yes. All have come true for you. Not one of them has been broken. Verse 15, every good promise the Lord your God made to you has come true. Psalms chapter 18 verse 30. Psalms chapter 18 verse 30 in ERV translation or easy to read version. God's way is perfect. The Lord's promise always proves to be true. He protects those who trust in Him. And also in Philippians chapter 1 verse 6 in New Living Translations, Philippians chapter 1 verse 6. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus
returns. Amen. So bago po tayo umupo, kamayan po muna natin yung mga katabi natin at sabihin po ninyo sa kanila, harap, likod, I am ready, I am ready, I am ready. Praise the name of Jesus. Hallelujah. I am ready to receive the blessing of God. I am ready to receive the promises of God. I am ready to receive the healing of God. I am ready to receive the miracles of God. Yes! Praise God! And you may all be seated. Makakaupo na po tayo. So magandang hapon po sa bawat isa po sa inyo, and I welcome each and every one of you in our face-to-face service here in the Excelsior Hotel at Las Piñas, no? So once again, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days, that He may redeem mankind from their sins, no? And welcome po sa inyo pong lahat. Welcome to Jesus Christ, one God, one Gospel Church. This afternoon, ang title po ng ating papaksain at tatalakayin po at harinawa, it is my humble prayer na ito pong mensahe po na ito ay maging isang mensahe na makabuluhan at aalalahanin po natin, hindi lamang po after po nitong service po natin na ito, kundi alalahanin po natin itong mensahe po nito sapagkat ito po ay magiging remarkable message po para sa bawat isa po sa atin. Na makikita natin ang Diyos ay tapat po sa kanyang pangako. At ang title po natin this afternoon ay wala pong iba kundi po The Transition. Ayan, The Transition. So, having this title po na ito or a subject na tatalakayin po natin, ito po ay may kaugnayan doon po sa ating pong last month na team launching. We really have to prepare everything if we truly believe in every promises of God na ito po ay mangyayari po sa atin at gagawin ng ating Panginoon, kinakailangan ihanda po natin ang ating pong mga sarili. A simple analogy, if you are praying for a rain, kinakailangan ihanda mo yung payong. Tama? Because you're praying for something, and if you pray for something, you really have to believe with what you are praying for. With what you are asking to God. Kinakailangan, paniwalaan mo yun at ihanda mo dapat yung sarili mo. Last month, we have this team launching, and the Lord has blessed us with the theme for this year, 2023, I am blessed. Kinakailangan ay ihanda natin ang ating pong sarili because the Lord is about to give every promises po na ating pong pangahawakan, ating pong pagtitiwalaan, ating pong tatayuan, ito po'y magaganap. At para maganap po ito, kinakailangan po natin po na ihanda ang ating pong mga sarili. Now, I want to tell to each and every one of you, because the Lord had made this promise last month na sa ating pong team launching, that we have this team po na ano po, I am... Sino rito naniniwala na blessed ka for the year 2023? Just raise your hand. Sige po, ayan. If you truly believe that God will bless you this 2023, itaas nyo kamay nyo. Ayan, okay. Praise the name of Jesus. Okay. Now, since ito, pangalawang buwan pa lang ng taong 2023, but God told me to tell you, eto po, that you are about to enter the most exciting season of your life. Kung exciting season yan, dapat ang mukha natin exciting. Tama? Pag sinabing exciting season, talagang dapat makikita mo, ikaw excited ka. Yung talagang masaya ka, masigla ka. Wala po dapat na nakasimangot kapag ka po exciting season. Tama? Kasi when you say exciting, kaya ka na-excite, alam mo, may magandang mangyayari. If you truly believe this 2023, ay blessed ka, dapat week after week, months after month, excited ka.
Bakit? May ina-anticipate ka. Meron kang inaantay sa ating Panginoon. As I have mentioned, you are about to enter the most exciting season of your life. When I say you are about to enter the exciting season of your life, ang ibig po sabihin po nito, God is about to move into your family. Kikilos ang Diyos sa bawat pamilya po ninyo. In an extraordinary way. God is about to move in your business. Yung mga may negosyo po rito, kakaiba ang gagawin ng Lord sa business mo sa taong 2023. Even in our church, in your finances, in your personal life. Amen. You will experience everything that you have never experienced before. Itong ngayon 2023 po, kakaiba po ito. Nakaka-excite? Amen. Ibig po sabihin, this year, 2023, something is about to change. Something big and powerful experience is about to happen. Amen. So, kaya sa ating pong lahat na naririto, week after week, months after months, hindi sa ano pa mang bagay, tayo po'y papalapit ng papalapit doon sa tinatawag na breakthrough of your life. And you are closer to your breakthrough than you have ever been before. Ang ibig po sabihin niyan, you're getting closer to your miracle. You're getting closer to your healing. You're getting closer to your blessing, to your prosperity. Yun ang ibig sabihin. Kaya dapat excited tayo, kapatid, kaibigan. Woo! Excited ba kayo talaga? Hallelujah. So, sa ating pong lahat na narito, perhaps you don't even realize na yung bagay po na to na pinapangako ng ating Panginoon, no? So, for us to understand it better, no? Kinakailangan na makita po natin at mangyari na tayo po'y maging witness or witnesses, no? Na maka-experience po tayo nung miracle ng ating Panginoon, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, no? Minsan, hindi mo nga talaga hiningi sa Panginoon. Talagang taon po na ito ng 2023, ibibigay po yan ng ating Panginoon. And that is what we call the transition. Yan po yung tinatawag po na transition. Now, talking about the subject na tinatalakay po natin ngayong hapon po na ito, the transition, let me briefly explain the meaning of the word transition. Now, tatlo po ang pinagawaan ko po nito para mas mabilis po nating maintindihan at maunawaan itong the word transition po na ito. Because kailangan maintindihan natin kasi ito po yung mangyayari po sa atin. This month of February na service po natin, ito po yung parang pinaka-launching pad ng promises po ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Now, the meaning of transition, from the Oxford Learner's Dictionary, it defines the word transition as the process or a period of changing from one state or condition to another. So there is a changing process that will happen. Yan ang ibig po sabihin. Kapag merong transition, yan po ang ibig po sabihin po niyan. Merong process or a period of changing from one state to another. So definitely, merong pagbabago, but we've been expecting that this change o changes po na ito na mangyayari. Of course, it would be for better and best. Amen. According naman sa Cambridge Dictionary, ang sabi po ng Cambridge, a change from one form or type to another or the process by which this happens. So napakaganda. Kaya kung iintindihin nyo po ito at ilalagay natin yung mga sarili po, ano man ang katayuan mo, especially if you are struggling at this time, you have to envision yourself na magkakaroon ng transition sa iyo. From the point of struggle that you've been experiencing right now, dapat maisip mo, may transition. So there is a change that will happen. Tama? So, and then third, from the vocabulary, .com. Ito po ang kanila pong definition or the meaning of transition. A transition is a change from one thing to the next.
either in action or state of being. So whether it be in action or state of being, so ito po'y magkakaroon ng pagbabago. Some of you have been experiencing, you've been broke financially. Yung iba naman ay talagang they've been suffering from this terrible illness or diseases na meron po. Napakahirap magkasakit. And nobody wants na magkaroon po sila ng karamdaman. Sa mga hindi pa nagkakasakit, magpasalamat po kayo. Pagdilat ng ating po mga mata sa umaga, lagi natin ipagpasalamat yan kung wala kayong karamdaman. Paano naman ako may karamdaman? Makakapagpasalamat pa ba ako? Yes, pwede po. Ang maipagpapasalamat mo kahit may sakit ka, buhay ka pa. Nakagising ka. There are a lot of things na ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Now, as I have mentioned, you are on the brink of total change. You're so close. Napakalapit mo na, kapatid kaibigan. Maaring hindi mo naiintindihan ngayon, parang hindi mo pa, you cannot grasp what this preacher, what this man or this pastor had been saying or telling to you right now, but you have to believe that you are on the brink of total change. Kinakailangan paniwalaan niyo po yan, no? And in any case, no? In any case, hell is banging your door. Ay, grabe po yan. When hell is banging your door, ito po yung kumbaga po sa walang tigil po. Problema, pagkatapos problema na naman. Sa boxing, kung tawagin po yan, blow by blow. Yung hindi ka pa nakakapagpahinga, eto na naman. Diba? Yung iba nga, grabe ang nararanasan nila sa buhay, nagkasakit. Pagkatapos, hindi pa natatapos yung sakit, magkakaroon ng problema sa pinansyal. Tama? Tapos, maha-heartbroken pa. Durog. Pulbos. Tama? Blow by blow. Amen. So, hell is hitting you so hard as of this time, no? So, even though, no, tayo pong lahat na naririto, we have this promise na ito na pinangako ng ating Panginoon. But you have to continue to believe, no, that your promise is about to fulfill. Na ito po'y mangyayari po sa buhay mo, kapatid kaibigan, no? Bakit ko po sinabi? Kasi ang ating Panginoon, pag siya nangako at kung ang Lord naman, pangako niya, pinangahawakan mo, liban na lang kung pangako ng tao, mabibigo ka talaga niyan. Pero kung pangako ng Lord ang pinanghahawakan mo, huwag ka lang bibitaw, kapatid kaibigan. Panghawakan mo ng panghawakan yan, huwag kang bibitaw. Sapagat yan ay mangyayari at mangyayari. Iba mangako ang Lord. Hindi pa bumigo ang ating Panginoon. Yes! Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man. Ang Diyos daw ay hindi tao that He should lie para siya ay magsinungaling. Alam niyo, dito pa lang sa promise na to, busog na po ito eh. Kumbaga po sa boxing, knockout na po talaga dapat lahat ng mga problema at mga pagsubok sa buhay natin. Bakit? Hindi daw po nagsisinungaling ang Diyos. At kapag sinabing ang Diyos hindi nagsisinungaling, isa lang ang ibig sabihin, gagawin niya lahat-lahat ng pinangako niya. Amen! God is not a man that He should lie, nor the Son of Man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Nangangako ba ang Diyos? Nagbibigay ba ng pangako ang Diyos nang hindi niya tutuparin? Hindi po ganun ang ating Panginoon. In fact, in our text, balikan lang po natin, ito pong Joshua chapter 23, verse 14 and 15. Very quick, let's read this. No? See, today I am going the way of all the earth. Know in all your heart, in all your soul, that not one of all the good promises the Lord your God made you has been. Wala daw po na nabigo sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon. All have come true. Para kanino? Kanino? Yes. For you, for me.
all have come true for you. Amen. Not one of them has been broken. Every good promise the Lord your God made you has come true. And God's ways are perfect. Yan ang sabi ng Psalms 18:30. The Lord's promises always proves to be. It always proves to be true. Now, bakit po dapat maintindihan po natin ito pong pangako po na yan na ibinigay ng Diyos sa atin? So, eto na po tayo. Let's talk about the significant role of a promise for the transition to happen. Unawain niyo po ito because tayo po yung recipient nito pong promise na ito ng Panginoon. Now, let's talk about the significant role. Ano ang pinaka-role nito pong promise ng ating Panginoon dito po sa atin para magkaroon ng transition? In short, listen to this, no? Transition will never happen in your life without the promises of God. Ulitin ko po. Hindi po mangyayari yung changes po na yon sa buhay po natin o yung pagbabago na inaasam natin, whether it be for this year or for this coming year or for the next decade po na yan, hindi po yan mangyayari without the promise of God or the promises of God. So, that is why mahalaga na maintindihan po natin yan kasi hindi naman tayo lahat pare-parehas po una sa lahat ng pangangailangan eh. Yung iba rito, hindi naman nangangailangan ng healing. Bakit? Malusog ka eh. Pero pera, kailangan mo. Tama? Yung iba naman dito sa atin, hindi naman po nangangailangan ng pera. Dahil may pera siya. Pero, may pera ka nga, may sakit ka naman. Amen. O yung iba naman, may pera, walang sakit. Pero kita nyo naman, lagi naman duguan ng puso. Di ba? Walang kapayapaan. Lagi na lang may problema sa pamilya. May problema sa asawa. Problema sa jowa. Di ba? Kaya naiisip tuloy, palitan ko na kaya itong jowa ko na to. Kahit palitan mo pa rin yung jowa mo na yan eh. Tama? So, tayo pong lahat, depende po sa promise po, no? So, the transition will happen soon because you have a promise. That is why it is so very important, no? Ito pong promises po na naririto po, panghawakan po natin. Without the promise, the transition will never happen. Amen. Amen. But transition will happen anytime soon, the moment na talagang tayo po ay meron pong mapapanghawakang pangako. Tama? Kahit na, para mas simpleng maintindihan nyo lang, di ba kung sino man po yung nangangako po sa inyo? Negosyo. Pag pinangakuan ka, sige, makuklose na natin itong deal na to. Grabe, magkakaroon talaga ng transition. Sa imahinasyon mo pa lang. Hindi pa dumarating nga eh. Yung pera, para magkatapos na yung sinabing transaksyon na yun. Pero nakita nyo yung transition, na nangangarap ka na. Pag ito, nakuha ko na itong blessing na to, pupunta ako ng Paris. Diba? O ano-ano na, yun yung transition na sinasabi po eh. Diba? Iba yung aura mo, iba yung sigla mo. Bakit? May pinangahawakan ka. Ang problem, bumibigo ang tao. Diba? Yung pinangakuan sa inyo ng forever. Sinabi sa inyo, ikaw lang ang aking mahal. Ikaw naman ngayon, dahil sa promise na yun, nagkaroon ng transition, di ba? Cloud 9 ka ngayon. Di ba? Amen. That is why this is what God is telling to all of us. Without a promise, no, transition will never happen. But the problem is, kapag tao nangako, mauuwi sa kabiguan. Ang pagkakaiba, pag ang Diyos ang nangako, tapat ang nangako eh. Hindi daw po siya magsisinungaling. Let me give you
a few scriptural example para maintindihan nyo lang po. Ito pong promise po na ito na kinakailangan makuha po natin, mapasa atin. Ikaw ang hahawak nito, kapatid, kaibigan. Hindi yung katabi mo. Ikaw mismo. Kasi ikaw yung may pangangailangan eh. Ikaw yung may pinapanalangin, ikaw yung may dinidesire na mangyari na pagbabago sa buhay mo. So kaya ikaw po ang kinakailangan po na umunawa nito pong bagay po na ito. Now, let me give you few scriptural example, no? Dito po sa Bible po. Like for example, si Abraham. All Abraham had was a promise. Pangako lang ang kay Abraham para po siya ay magkaroon ng tinatawag po na anak. And try to imagine, nabanggit ko nga yan last month sa ating pong face-to-face in our team launching. Si Abraham, 100 years old. Yung asawa niya, 90. Baog na, lipas pa ng panahon. Talagang wala nang chance eh. But all Abraham had was a promise. And yet, nakuha ba ni Abraham? Sumunod si Moses. Moses had nothing more than a promise. Napaka-imposible po for Moses na mapalaya niya, na maging great deliverer siya para palayain niya po ito pong mga Israelites from the hands of the Egyptians. And yet, because Moses had nothing more than a promise, God fulfills His promise. Amen. Thirdly is Joseph. No? Joseph, the dreamer, kung tawagin po. Joseph only had a promise. Nevertheless, yung kanyang experience, it was that promise that made him got out of that pit. At siya po'y makarating dun sa palasyo. Amen. Promise lang po yan. And Jesus knew, alam niya, Jesus knew that He would rise again in the 3 days, because may promise po siya. Na talagang siya'y mabubuhay po talaga. Revelation chapter 1 verse 8, anong sabi ng Bible? I am the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. So, sa ating pong lahat na naririto, things will not stay the same. Sa ating lahat, hindi po yan mananatili kung anong katayuan mo. Pero dapat, may promise ka. May pangako ka na pangahawakan sa ating Panginoon. Hindi ka kinakailangan na manatili na may karamdaman. Hindi ka dapat manatili na ikay laging nakalugmok, dun sa tinatawag na depression. Hindi ka kinakailangan na lagi na lang kapos, kulang. Ang hirap nung ganon, yung laging kapos ang buhay. Diba? Amen. Pero punahin ninyo, yung mga laging kinakapos, hiram dito, hiram doon, utang dito, utang doon. Pero kita ninyo, hindi pa rin sila sanay sa ganong buhay. Tama? Pero kinakailangan magkaroon ng tinatawag na transition at pagbabago po sa ating po mga buhay. Amen. As I have mentioned, things will not stay the same because you have a promise, Because of that promise, dahil sa pangako po na yon ng ating Panginoon, listen to this, your future, your tomorrow will be brighter than your past. Mas magiging malinaw po ang inyong kinabukasan. Dahil sa pangako po na ito ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Napakasarap na maramdaman mo, maging witness ka eh. Doon sa pangako po na yun ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong lahat na naririto, napakahalaga na panghawakan mo yan. Mapasayo yan. Amen. Kasi ang promise naman ng Lord po sa atin, Matthew 28 verse 20, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ngayon, may promise ba kayong pinangahawakan? Ang kapal po nito. Meron po ba kayong nabasa dito na gusto nyo mangyari sa inyo? Be it healing,
be it miracle, be it prosperity, be it peace. Amen. Meron kayong pinangahawakan dito? Ha? At meron kayong nabasa o nakita rito sa Bible na gusto nyo mangyari po sa inyo. Amen. Kasi kinakailangan, yun ang una, meron tayong makita at mapanghawakan po natin. Kasi doon po yung pinaka-starting point ng transition po na yun. Kailangan makita natin yun. Amen. So, you have to be thankful to God because you have a promise. Kung meron, dapat thankful po tayo. Amen. Kasi, pangako ng Lord po yun. Gagawin po niya yung pinangako niya po na yun sa inyo. And you may be having a hard time understanding what's going on right now with your life. Hindi mo yan maintindihan, maaaring hindi mo nauunawaan. And then pag tinignan mo nga yung sarili mo, as if parang talagang hindi mangyayari yung bagay na parang gusto mong mangyaring maganda sa buhay mo. Amen! Narito yung katawan mo, pero parang kumokontra yung isip mo eh. Mangyayari ba yan? Totoo ba yan? Tama? Kumokontra yung isip natin. I want you to understand this as the Bible declares it, no? Your spirit has knowledge of your future that your mind does not. Yung spirit na nasa sa atin, that is why the Word of God it is being sown not in our mind but in our heart and in our spirit. Ganun ka-powerful yung Word of God na kinakailangan sa espiritu po. Bakit ko po sinabi? 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. But as the scripture says, no one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. But God has shown, eto na, God has shown or revealed us these things through the Spirit. And the Spirit knows all things. The Spirit even knows the deep secrets of God. So kaya maaring yung isip natin lumalaban, pero sa ating pong espiritu na kung saan yung pangako ng Diyos ay nailagay, ay iba po ito, kapatid kaibigan. Kaya kayong lahat, buhayin po ninyo. No? Buhayin po ninyo yung pagtanggap po na ito sa salita at pangako ng ating Panginoon. Napakahalaga po na ito po'y mangyari at maganap sa ating pong mga buhay. Amen! So, now, sa ating pong lahat na naririto, ang promise ng ating Panginoon, magandang future. A better tomorrow, a better future. Whether it be in terms of our physical body, with your finances, with your relationship, in your business, no, in ministries, no, kahit alin po, maganda po ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Ang kinakailangan lang, your spirit had to catch up. Dito po sa promises po na ito, ng salita ng Panginoon na ibinibigay po sa atin. Because ang magiging resulta po nito, listen very carefully. The moment you receive it within your spirit, the moment na matanggap nyo po ito, as I am speaking to you, alam nyo, hindi ko kinakailangan lahat kayo, pero siyempre masaya ako kung lahat kayo makakatanggap po ng bagay na ipinangako po na ito ng Panginoon. Pero ito lamang po ay dun sa mga taong may taimtim na pagnanasa, may taimtim na kung saan na panalangin, may taimtim na kagustuhang mangyari at maganap ang pangako ng ating Panginoon. Dito lamang po at sa kanila lamang po mangyayari po yan. Your spirit had to catch up, no? What the Spirit of the Lord is telling to you right now. Because what is about to happen in your life, God is about to take you, or you are about to walk into a place of victory.
into a place of blessing, into a place of prosperity like you've never experienced before. Makikita nyo kung sino yung nakaka-catch up ang spirit po nila with this promise. You are to walk in the place of victory, in a place of blessing, in a place of prosperity. Things you have never experienced before. When you say things you have never experienced before, this is something new in your life. Something new in your life. Masarap kapag bago. Last month, di ba, naipatotoo ko nga po sa inyo, pinatayo ko yung kapatid nga po natin na nag-testify, itong si Sister Jane. Tanungin niyo siya kung gaano kabago po ang pakiramdam nang tumanggap ng ganong bagong buhay sa ating Panginoon. For those who are here, no, na absent naman po o wala po nung nakaraang buwan, or to all of our guests and visitors, napakaganda. Yes, indeed, she's a living testimony. Tanungin niyo po siya kung ano ibig po sabihin po nung malagay ka sa bingit ng kamatayan. Sapagkat talagang uulitin ko po sa inyo, talagang siya po diniklarahan na ng doktor na ilang buwan na lang ay tatagal niya. But because of the promises ng Panginoon, the promise of healing, the promise of miracle, ayan o, kasama natin hanggang ngayon. Diretso po. Dapat matagal na po na ano yan. Nag-i-start nang nagdi-decompose dapat yung katawan po niyan sa mga panahon na to Yes. Sa kalagitnaan ng pandemic po, totoo po, andyan po yung kasama po natin na yan. Talagang ang doktor na ang nagsabi po sa kanya. Cancer po ang sakit po niyan. Pero ang ating Panginoon, pinagaling po siya. Tayo ka nga uli, sister, para doon sa mga bago na, mga bisita natin. Sister Jane, para makita nila gaano kabuhay ang Panginoon. Ito po, sinabihan na po ng doktor yan, mamamatay na po talaga. Kaya kami mismo nga, nag-iyakan na po sa church. Ayan, no, tignan nyo kung gaano siya kaganda ngayon. Fresh na fresh. Sasabihin nyo pa ba na ano yan? Na cancer. Hindi siya cancer survivor na masasabi na talagang delivered by the power and the promises of God. Biro nyo, kapag doktor na nagtaning sa iyo 3 buwan na lang talagang hindi ka na matutulog. I-maximize mo na yung 3 buwan. Diba? Pero siya, pinanghawakan niya yung promise ng Panginoon. Kaya nakakasama po natin siya hanggang po ngayon. At saka, hindi po siya lulugo-lugo. Yun ang maganda po sa kanya. Talagang totally, grabe, fresh na fresh. Yan. Diba? Oo, amen. Mas fresh pa siya dun sa atin niya na ano. Na hindi nagka-cancer biro ninyo. Diba? Ganyan ang ating Panginoon because God will allow you to walk in the place of victory. God will allow you to walk in the place of blessing, in a place of prosperity, in a place of healing, in a place of miracles. Yan ang promise ng ating Panginoon. Lastly po, eto na po. As you are here, this afternoon, the day is February 26. 3 p.m. yung service po natin ngayon. Yung susunod po, na makikita nyo po dito po sa likod ko, tandaan nyo po ito. Lagay nyo po ito sa espiritu po ninyo. Okay? Put these words in your spirit, i-meditate nyo po ito. Because ito na po yung dapat na i-envision nyo for transition to happen. Okay. Ano po ito? You are standing at the doorstep of your breakthrough. Ano ibig po sabihin po that you are standing at the doorstep of your breakthrough? Whatever breakthrough kailangan mo, healing, miracles, blessing, name it,
ano man yung promises ng Lord na pangawakan mo. The good news is, you are already at the doorstep. Pag sinabing doorstep, eto po, ayan, tignan niyo yung pintuan na pinasukan natin. Ibig sabihin, on the other side of that door, parang hindi nyo naiintindihan pa, no? Ako gusto ko nang tumalon eh. While you are standing at the doorstep of your breakthrough, it means on the other side of that door. Amen. On the other side of that door. Yung mga nananampalataya, nakikita nila what's on the other side of that door. I can see my blessing. I can see my miracles. I can see my healing on the other side. On the other side, hindi na nakikita na merong harang. Ang nakikita niya, yung promise ng ating Panginoon. Yes! Woo! Hallelujah! And you are closer than you think to your breakthrough. Baka yung iba sa inyo nakatungtong na. Nakatungtong ka na. Yes! Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God is moving, God is moving, God is moving. Hallelujah! Now, in fact, here, listen, you are closer to making a breakthrough than you realize. That is why ito malalaman mo para napakalapit mo na. Pag hindi mo na matanggap yung sitwasyon mo, pag hindi, diretso, sa salita po na pag sukang-suka ka na sa katayuan mo, sukang-suka ka na ayaw mo na dun sa kahirapan na dinaranas mo, ayaw mo na may sakit ka, ayaw mo na lagi kang hirap na hirap at kapos na kapos. It only means one thing. Nandiyan ka na! Nandiyan ka na! Amen! That is why, you cannot afford to be around with people who speak negatively. Ayaw mo nung kumokontra doon sa maririnig na kapag kine-claim mo yung promise ng Lord, pagkatapos may magsabi, hindi mangyayari sa iyo. Ayaw mo sa Kanya. Kapag inaayawan mo yung mga ganun tao, teka muna, toxic to. Di ba? Very toxic person to. Ayaw mo sa Kanya. Amen. No? Pag ayaw mo na sa mga ganyan tao, yung puro negative sinasabi po sa'yo, ay grabe. Malapit ka na. Yes. People should not tell you that you cannot have what God says you can have. Yan yung mga tao na anuhan mo, yung mga iwasan mo, yung mga tao na nasasabihin sa'yo na nega yan, na hindi mo kaya yan. No? Pag may nagsasabi sa'yo, hindi ka nagagaling. Hindi na magbabago yung asawa mo. Hindi na uunlad yung negosyo mo. Wala na, lugi ka na. Wala na mangyayari sa karir mo. Ayan, yung mga ganyang tao na mga nagsasalita sa iyo, sinasabihan kang hindi mo kaya. Kung ano yung pangako ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, iwas. Sabi mo sa katabi mo, iwas tayo dyan. Ayan. And people should not tell you that you cannot do what God says you can do. Pag ang Diyos ang nagsabi na kaya mong gawin, kahit sinasabi ng sino man na hindi mo kaya, kakayanin mo yan! Praise God! I remember one time in the scriptures, si Gideon po, kilala bilang napaka mahiyain, napakatingin niya sa sarili niya, parang kawawa po siya. Kaya lang may sinabi ang Diyos sa kanya.
Gideon, you will deliver my people Israel. No matter how weak si Gideon, nangyari po. Si Gideon nga, nagduda na siya sa sarili niya. Sarili niya na nga, pinagdudahan niya pa eh. Pero sinabi ng Diyos, kaya mo yan. Sabihin niyo tuloy sa katabi mo, kaya mo yan. Yan, totoo po yan. At alam niyo, para lalo natin kayanin po ito, eto na. You need to be surrounded by people who truly believe in you. Woo! Surrounded ka nung mga tao na naniniwala sa'yo. Yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, itabi mo na yan. Iwasan mo yan. Hanggat maaari, wag mo muna siyang kausapin hanggang mangyari ang pangako ng ating Diyos na buhay. Yes! Iwasan nyo. Sino-sino yan? Those people who will tell you that you can have what God says you can have. People who will tell you that you can what God says you can do. Yan ang sasama nyo. Pag sinabi, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kahit na panay dapa mo, kahit na panay iyak mo, pag sinasabi, kaya mo yan, yan ang mga sasamahan po ninyo. At yan yung mga wag mong iiwanan. Tama ba? Amen. And those people who will tell you, that you can be what God says you can be. Eh sinabi na ng Diyos, ito mangyayari sa iyo eh. Pag sinabi ng Lord nagagaling ka, panghawakan mo yung kaysa yung sasabihin na, mukhang hindi ka nagagaling, araw-araw lumulubha ang mo layuan mo yun. Amen. Kung po pwede lang, sabihin natin, pero wag nating sasabihin, kahit yun ang mga pwedeng maging reaction, buwisit tong tao na to. Wag yun. Tama ba? Minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon eh. Kaya kinakailangan lumayo tayo sa mga ganun. Mga hindi naniniwala yun eh. Bakit? Philippians chapter 4 verse 13, anong sabi ng Panginoon? I can do all things through Christ. Who? He strengthens me. Kaya mo yan basta't nasa iyo ang ating Panginoon. You know, sometimes, talagang maiaalaw tayo. I remember, this is one of my favorite illustration that talks about healing. There was a man na nangyari po na siya po nagkasakit po siya. At dahil sa sakit niya po na yon, parang ako naka-crutches, nakasaklay. Nananalangin siya, Lord, pagalingin mo ako. Habang lalakad-lakad siya na nakasaklay, nakakita siya, maraming tao. Maraming tao ron, pipila-pila sila. Nakimarites, Diyos si Pilay. Sige. Aba, nakita niya, merong church ganito. Sige, pasok siya. Nakipasok siya, umupo siya sa dulo. Pagkatapos, lumabas yung pastor na, nag-preach kagaya nito. Preach ng pastor, there is power in the blood of Jesus. Panghawakan mo yun. You will be healed by the power of the blood of Jesus. Gusto niyang gumaling. Timing, sabi niya. Okay ito. This is a true-to-life story that I am telling you, that I am testifying. So, nag-altar call yung pastor. The pastor wanted to pray for those who are sick during that time, that service po na yon. So, lumapit siya, kahit siya yung pinakahuli, nasa dulo siya. So, sabi niya, sana ma-lay hands din ako nito, maganon ako sa ulo. Sabi no, nakikita niya kasi ginaganon sa ulo. Sana maganon din ako ng pastor. So, antay siya ng antay. Hindi siya inaabot dahil nga nasa dulo siya. Naki-excuse siya. Excuse me. Lumapit siya. Nung eto nang papalapit siya, lumipat naman dun yung pastor sa kabila. Talaga naman, nag-alisan na tuloy yung mga hanggang sa lumapit siya. Pastor, lay your hands on me. So then, nilayhan siya ng pastor. Ito, iniwanan sa kanya ng pastor. Sabi sa kanya, you are already healed by the powerful blood of Jesus. Okay. Amen, amen. Sabi niya, naki-amen siya. No? Kasi naririnig niya, yun ang sabi. Amen, amen.
So pagkatapos nun, eto ngayon, sabi sa kanya ng pastor, dumalo ka uli, regularly ha, in-invite siya uli. You are already healed, sabi sa kanya. Pagkatapos nun, you are already healed, siyempre nakasaklay siya. Tapos sabi niya, bumalik, inabangan yung pastor. Pastor, you told me that I am already healed. Why is it my crutches are still here? You are already healed. You have to declare that every day, every night. And you will receive your healing. Go home at peace. Uwi siya. Nakasaklay pa rin. Nasaklay. Gabi, tulog siya. Paggising niya, saklay pa rin. 2 weeks, lumapit na siya uli sa pastor. Pastor, you told me that I am already healed. Look at my crutches. Do you believe in the power of the blood? Yes, I do. Sabi niyang ganun. Okay. Keep declaring that you are already healed. Every morning, before you sleep, always confess, I am healed by the blood of Jesus. So, ginawa niya na naman uli. I am healed by the blood of Jesus. I am healed by the blood of Jesus. I am healed. Matutulog siya. I am healed by the blood of Jesus. Paggising niya na naman. I am healed by the blood of Jesus. 2 months, I am healed by the blood of Jesus. 3 months, I am healed by the blood of Jesus. Dire-diretso siya. Hindi na niya tinanong yung pastor. Basta umatin siya kahit nakasaklay siya. I am healed by 3 months. I am healed by the blood of Jesus. 4 months, I am healed by the blood of Jesus. 5 months, I am healed by the blood of Jesus. 6 months, I am healed by the blood of Jesus. Pero hindi siya sumuko. On the 6th month po na ito, paggising niya po, puro laway pa siya. I am healed by the blood of Jesus. Alam niyo ginawa niya? Bumaba siya sa kama. Tapos habang naglalakad siya, papunta sa CR, nagilamo siya, I am healed by the blood of Jesus. I am healed by the blood of Jesus. Pagkuha niya ng tuwalya, I am healed by the blood of Jesus. Alam niya bakit siya natunganga? Yung saklay niya. Nasa kama, naiwan. Ibig sabihin, nakalakad siya. I am healed by the blood of Jesus. Amen! Grabe, no? So, kaya yung bagay po na yun, nangyari po sa kanya. Huwag kayong susuko, kapatid, kaibigan. Huwag. I am healed by the blood of Jesus. Kaya napakahalaga yung support group. Totoo po yun eh. You need people who celebrate you, not people who stress you out and torture you. Samahan nyo yung mga tao na magsi-celebrate kasama kayo. Yung maniniwala po sa inyo, hindi yung mga taong i-stress kayo. Ini-stress ka na nga, sinisiksik mo pa rin sarili mo kasi. Diba? Tinotorture ka na nga, sinisiksik mo pa rin yung sarili mo. Wag. Wag yun. Iwasan sila. Iwasan sila. Amen. Now, you also cannot afford yourself, no, to surround yourself with people who are jealous of you. Ibig sabihin, you really have to avoid people who are jealous of you. Wow. Alam ninyo, sino yung mga taong naiinggit? Baka akala nyo, minsan kamag-anak ninyo, lihim na naiinggit sa inyo. Hindi rin lahat ng kaibigan nyo masaya kapag magiging successful kayo. Nako! May kaibigan kayo, talagang bumebesh-besh yan sa inyo, pero hindi masaya yan, hindi happy yan kapag ikaw ay nakikitang umaangat sa buhay. Amen!
And you really have to remove them from your life. You have to avoid them. Bakit? Try to imagine kung ngayon pa lang naiinggit sila sa'yo, lalo na kapag ginawa na ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Hindi pa nga nangyayari promise ni Lord, naiinggit na sa'yo eh. E di lalo pa kapag ginawa na ng Lord yung promise niya. Di lalo kang kaiinggitan. Amen. Amen. Wala pa sa'yo. Isipin mo, yan pa lang ang natatanggap mo. Naiinggit na sa'yo. E di lalo na kapag ginawa na ng Diyos yung pangako niya sa'yo, lalong maiinggit yan. Amen. Hindi ka pa nga nakakarating eh. Doon sa pangako ng Lord sa'yo, inggit na eh. Diba? Parang kung tutuusin, walang-wala pa nga ako eh. Pero bakit naiinggit to sa akin? Ang meron lang naman ako, ganda. Ganda pa lang ang meron sa akin. Kapugian pa lang ang meron sa akin. Diba? Wala pa yung blessing na pinapangako ng Panginoon. Hindi pa nangyayari. Eh, naiinggit na sa'yo. Amen. Kaya kung sila naiinggit sa'yo ngayon, lalong maiinggit yan sa'yo bukas, sa isang buwan, sa taong ito, at sa mga panahong pang darating. Amen. Why? Listen. In Esther chapter 2, verse 15, bago ko po pabasa po ito, muna, balik mo sa umpisa. Si Queen Esther po, queen po siya, isa lang po siyang simple na ordinaryong mamamayan ng Israel. It just happened na sa hindi nakakaalam, ang beauty pageant po, nasa Bible po yan, even in the Old Testament. Ito po kaya po siya naging queen sapagkat nagpa-beauty pageant po yung hari. Pumili po at isa po siya sa naging contestant, ito pong si Esther. At kung sino po yung mapipili, siya po yung magiging asawa ng hari. Kaya masarap maging hari eh, no? Grabe, no? Magpapa-beauty pageant ka lang. Pagkatapos kung sino yung winner, magiging asawa po ng hari. Ganun po yun. And then literally, if you really wanted to know more about the background of the story, you have to read even Esther chapter 1 to chapter 5. These chapters are very short. Now, yung mga ginagamit po ng mga babae ngayon, yung mga pangkuskus-kuskus, ano tawag ron? Yung mga scrub, yung basta yung mga beauty regimen na ginamit po yan ng mga contestant po nila Esther. Yung mga ispa-ispa, ayan, parang ngayon lang yan. Hindi po, Old Testament pa po, meron na po nun. Hindi lang po alam at nababasa. Pati yung pageant naroroon. Now, simple lang tao si Queen Esther. Bago siya maging queen, Esther lang. Isa lang siyang Esther po, no? Dun sa lugar po nila na yun. Pero alam niyo nangyari, eto po. Nagkaroon ng transition eh. At yung transition, eto po nangyari. Esther chapter 2, verse 15. Soon, the moment came for Esther. The moment came for Esther. Meaning, your time will. Yung mga nasa likod, hindi ko nakikita po. Your time will come. Your moment will come. Soon the moment came for Esther, daughter of Mordecai's uncle Abihail, whom Mordecai had taken as his own daughter to go to the king. But she asked for nothing except what Haggai, the king's eunuchs in charge of the women, told her. Eto na. Esther kept winning the favor of everyone who saw her. Meaning, the favor of God rested upon Esther. And the moment yung favor ng Lord mapasa sa'yo, you will also receive the favor of men. Alam niyo, ibig po sabihin po nito, kaya sa Tagalog lang, linaw-linaw, favor, pabor. Papaboran ka ng lahat ng tao.
Although may mga maiinggit sa'yo, konti lang yan. Di ba? Konti lang yan sa buhay mo. Tama. Esther kept winning the favor of everyone who saw her. But you know, sometimes it happens even in the body of Christ. There is so much jealousy among God's people. And the body of Christ must stop being jealous of one another. Start helping each other reach their goals and destiny. Amen. Alisin ang mga inggit sa katawan. Maaring time niya yun. Darating din yung time mo. Your moment will come. Your time will come. Kapag kaiba, pinagpapala sila ngayon, no? Gumaganda buhay po nila, tinanggap nila whatever, whether it be healing, whatever promises ng Panginoon nangyari sa kanila pong buhay. At sa'yo hindi nangyari. Makipalakpak ka muna. Palakpakan mo sila. Amen. Palakpakan mo. Ay, bless si brother. Ay, bless si sister. Palakpakan natin yan. Amen. Yumaman si brother. Yumaman si sister. Palakpakan natin yan. Pinagaling si brother. Pinagaling si sister. Palakpakan natin yan. Tama ba? Bakit? Bukas, ikaw naman papalakpakan namin. Lahat tayo magpalakpakan sa isa't isa. Praise the name of Jesus. And you are a miracle in the making. Amen. What God had begun in you, He will finish it. Kung ano inumpisahan ng Panginoon sa iyo, tatapusin niya. Amen. I am so blessed, no? Siguro, but I feel the leading of the Lord, no? Sapagkat one of our visitors po na kasama po natin ngayong hapon po na ito, ay wala pong iba kung hindi po napakalapit po, no? Malapit na rin po sa akin sapagkat napakalapit na kaibigan po ng uncle ko po ito na nagpapastor din po sa Bataan, no? And I'm so happy na naparito po siya. Ayan si Brother Danny po, ayan, no? At kanina ko lang nalaman na meron sa kanyang aksidente na nangyari po sa kanya. Pero alam po ninyo, ang Diyos po may layunin po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. The moment na hindi pa po tayo tinuldukan ng Panginoon, may magandang plano pa po na nag-aantay sa ating Panginoon. I believe now that God will work in your life, in your family. May plano po ang Panginoon sa buhay, kaya hindi po kayo diretso po na todas po. No? Mga taga-Tondo rin po kami. Ayan, no? Batikan ng mga taga-Tondo po kami. Pero kami po'y pinadpa dito sa Las Piñas. Pero napakabuti po ng Diyos, no? Hindi ko nga inisip na ngayong araw po na to magkakakita kami sa gawain pa ng Panginoon. Napakabata ko pa po nung kasi, nung sila po magkakasama ng uncle ko po, no? At marami po silang naituro sa akin, naitrain po nila ako, kung ano man training na nagawa po nila, malaki nagawa po nun sa akin, kung ano po ako ngayon. Totoo po yun. So, yun po ang siyang sinasabi ko po sa inyo, tayo pong lahat may plano po na maganda ang Diyos. Hindi tayo aksidente na nandito po. Yes. You are a miracle in the making. Philippians 1:6 ang sabi nga, God began doing a good work in you, and I am sure He will continue it until it is finished when Jesus Christ comes again. And also, ito po ang sabi nga in another translation, and I am certain that God who began a good work within you will continue His work until it is finally finished. Ibig sabihin, tatapusin ng Lord yung ipinangako niya sa iyo. Pag sinabing tatapusin ng Lord, mangyayari yung kapatid kaibigan. Ano ibig po sabihin? Ito lang po, para maintindihan po ninyo. Hindi po tayo mamamatay nang hindi po nangyayari kung ano yung pinangako ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka mamamatay. Tanda mo yan. Kahit na anong sakit ang dumapo sa iyo, kahit anong aksidente mangyari sa iyo, hanggat hindi nangyayari pangako ng Diyos sa iyo, mabubuhay at mabubuhay ka. Yes! Ganun lang po kasimple po yung bagay po na yan. And a miracle is about to happen in your life. Sabi nga, di ba? Papunta pa lang tayo sa exciting part. At kung tayo papunta pa lang sa exciting part,
refuse to give up because you are so close. Amen. Give breakthroughs a chance in your life. Don't give up. Don't give up. Kaya sa ating pong lahat na naririto, hindi aksidente na naririto po tayo. Ini-stir up tayo ng Lord. God is preparing us for something greater, for something bigger, for something special for this year 2023. Kinakailangan i-prepare natin yung sarili natin. Let's prepare our spirit, let's prepare our heart, let's prepare everything. Pati po doon sa sa mga biyaya, tandaan po ninyo, ihanda po ninyo, ngayon pa lang kung talagang kayo naniniwala na pagpapalain po ng Panginoon sa ganito, itong taon at i-prepare nyo sarili nyo, dapat marunong kayo mag-budget para hindi po masayang. Ngayon pa lang, masterin nyo na yung pagbabudget po. Masterin nyo about finances. Matuto kayo. Kasi pag dumating po yan at pagkatapos, nasayang lang, wala eh. Di po ba? I-prepare natin yung sarili po natin. You have to surround yourself with people who believe in you. Tama. Yan ang gawin po. Kasi kung hindi natin gagawin po yan, masasayang lang yung ibibigay sa atin ng Lord, yung promise ng Lord. Di ba? Naintindihan po ba natin? Yung mga naniniwala, tatanggap kayo ng healing. O yun, kaninang pinatotoo ko po sa inyo, 6 months, hindi siya sumuko. Paulit-ulit lang, I am healed by the blood of Jesus. Amen. Pwede ko rin po kayo ipag-pray doon sa lahat ng gusto po ng healing. Pero pag umuwi kayo, dapat ganun pa rin, I am healed by the blood of Jesus. Inubo ka. Lumalayata. Hindi dapat ganun. Pag healed by the blood of Jesus. Ganun yun eh. Di ba? Totoo po yan. Magugulat ka. Isang araw. Wala na yan. Kagaya nung pinatotoo ko po sa inyo, sino ba nakakaalam at nagbibigay po ng kagalingan? Ang ating Panginoon. Ang Lord lang po nagbibigay. Whatever miracle you've been praying, you've been needing, no? Whether it be in your relationship, kahit saan. Kung anong kailangan nyo na yan, ibibigay yan ng Panginoon. Now, ready ba kayo? Ito tanong ko bago ako magtapos na. Ready ba kayo? Ready kayo sa mga hinihingi nyo sa Panginoon? Ready kayo sa pangako ng Lord? Ha? Totoong ready kayo? Totoong handa kayo? Makikita po ng Lord yan. Sige po, tumayo po tayo dun sa lahat ng mga handa. Sige. I would like to pray for each and every one of you sa oras po na ito. Let's bow our heads. Prepare your spirit. Prepare your soul, your heart. Hallelujah. Ano man yung pangako na yan ng Panginoon sa iyo, panghawakan mo sa mga oras po na ito. Hallelujah. We give you praise, Lord. At sa oras po na ito, itaas po natin ang ating pong dalawang kamay sa ating Panginoon as if you are about to receive something from heaven. Lora bakando bobo kondelebe kura babahay. Sikuro bobo kondelebe kira babahay. Lora makando bobo sikila rabahay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God, we give you praise and we give you glory and we thank you, Lord, for your word this afternoon. Thank you, Lord, for every promises, Lord, na ibinigay mo po sa amin sa pagkakataong po na ito. And Lord, sa oras po na ito, we really wanted, Lord, to embrace everything, Lord. Lahat ng mga nangyayari sa buhay po namin, lahat, Panginoon, ang dinaranas po namin. And even though that hell is hitting us so hard right now,
blow by blow ang ginagawa po ng kaaway sa amin pong mga buhay. But we keep on holding to your word, to every promises that you have. Sa oras po na ito, Panginoon, I am praying for each and every one of them who have been praying for miracle, whatever miracles they've been asking right now. Lord, kumilos ka namang hinihiling nilang himala, Panginoon. Tulutan mo, Panginoon, iabot mo sa mga oras na ito, sa pagkakataong ito, at maramdaman nila sa puso nila, sa espiritu nila, ang pangako mo po na ito. Hinihiling ko, Panginoon, ang nangangailangan ng himala, Panginoon, sa kanila pong karamdaman. Let them be healed. Let them receive the miracle right now in the name of Jesus. Whatever, Lord, na miracles kailangan po nila for their healing, Lord, to happen, to take place, Lord. And through the power and through the anointing of your Holy Spirit, Lord, touch them right now, Lord, in the mighty name of Jesus. Ano man, Lord, ang karamdaman po nila. Kung sino man, Panginoon, I don't know kung sino may cancer po rito. And even for those who are watching right now, na sino man, Lord, na nagsasuffer from different types of cancer, in the mighty name of Jesus, let them be healed, Lord. Ang meron man, Lord, na mga broken bones, Lord, sa kanya pong katawan, suffering from kidney, Lord, from liver problem, Lord, hallelujah, from lung problem, from heart ailments, Lord, in the mighty name of Jesus, send your word, your angels, Lord, and let them be healed right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let them receive it, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, at ganun din naman, Lord, for those who have been aspiring, Lord, for a better career, Lord, a promotion, Lord, na kinakailangan po nila, a greener pasture, Lord, I pray that you may lead them, Lord, as you have led your sheep, Lord, in the greener pasture. Lead your people who are here right now. Lead them to that greener pasture, Lord. At ikaw mismo ang magbigay ng open doors, open opportunities po para sa bawat isa po sa kanila. And even in business, Lord, kung sino man po mayroon po struggle with their business or businesses, Lord, hayaan po ninyo, Lord, ang deliverance na nanggagaling sa iyo ang maibigay mo. Magbigay ka, Panginoong, na magandang opportunity for them, Lord, that they may be prosper, Lord, so much, Lord, in the mighty name of Jesus. At kung sino man, Lord, ang may problem po sa relationship, Lord, through the power of your Holy Spirit, Lord, lead them, Lord, to a quiet and peaceful life, Lord. Take away all the stresses, Lord, in their life, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, and we claim this, Lord. We receive it, Lord. Your promise, Lord, na ito po yung mangyayari, Lord. Whatever, Lord, you have promised, you told us that we are a miracle in the making, Lord. Yes, Lord, and we claim it that it will happen this time, Lord. This year, it will happen soon, Lord. Thank you so much. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Thank you.